Inspirasyon ba o ninakaw? Ito ngayon ang issue about sa kantang Selos ng Bangsamoro pop star singer na si Shira, na kiniklaim na may kaparehong tunog sa isang popular Australian singer na si Lenka. Pag-usapan natin. Ayos. Pero bago natin talakayin ang Selos, ito yung mga sample ng mga kantang sumikat noon na medyo may kahalin tulad na kanta na gawa ng ibang singers. And we go a little something like this. Ang una, common na OPM song ay ang song ni Andrew E. na Andrew Ford Medina. May isang hip-hop group sa ibang bansa o sa Amerika na halos parehong-pareho ang tunog ng kantang ito. Ito ay galing kay Tone Loc. Ang title ng song is Funky Cold Medina. Pakinggan nyo. Guess what? You know, last night, yo, it was the best. I met a pretty girly na taga ay Funky Cold Medina. Ang pangalawang example ay itong kanta ni Big Brother na Pinoy Ako na kanta ng Orange and Lemon na may kaparehong tunog at mula sa banyagang banda na The Cares. Ang title ng song ay Chandeliers. Alam niyo yung kanta, you can sing along. You wanna hear you sing? Ang kantang Larawang Kupas na obvious naman na galing at katunog ng Kama ni Rosana, Bed of Roses ng bandang Bon Jovi. Pakinggan nyo. Hindi sana lungkot at pagsisisi ang dinaranas. I wanna lay down in a bed of roses. At isang kanta ni Aramina na Ayayay Pag-ibig, nakahawig ng kanta ni Mariah Carey na My All. Ayayay pag-ibig, nakakakilig, parang sine, bawat eksena'y tunay mong pananabikan. I'd give my all to have just one more night with you. I'd risk my life to feel. Katunog na katunog, di ba? At hindi lang sa Pilipinas nangyayari yan. Nangyayari din yan sa ibang bansa. Ang isang example ko ay ang kanta ni Miley Cyrus na Flowers, na sobrang parehong-pareho, medyo iba lang ang lyrics sa kanta ni Bruno Mars na When I Was Your Man. Obvious naman na galing doon ang inspirasyon ng kanta sa kanta ni Bruno Mars na When I Was Your Man. Pakinggan niyo. Too young, too dumb to realize. Oh, I can buy myself flowers, write my name in the sand. Why are you acting like you don't know this song? At isang notable na nagkaroon ng demandahan, na dinemanda ng pamilya ni Marvin Gaye, si Ed Sheeran sa kantang Thinking Out Loud, na parehong-pareho daw sa kanta ni Marvin Gaye na Let's Get It On. When your legs don't work like they used to before. Ngunit sa bandang huli, napatunayan ni Ed Sheeran na hindi niya kinopya
ang kanta ni Marvin Gaye. Nagkataon lang na pareho ang chord progression. Sa isang interview ni Ed Sheeran sa Howard Stern Show, dinemonstrate niya kung paano niya dinefend ang kantang Thinking Out Loud sa harap ng korte. Ito, panoorin niyo. When your legs don't work like they used to before. And then there's, have I told you lately that I loved you? And then people get ready, there's a train coming. And then what was the, looks like we made it, look how far we've come, my baby. And she breaks just like a woman. I mean, there was 101 songs that, and that was like scratching the surface. There was like 100. Diba? Ang ganda ng chord progression na yun. Na kahit anong kanta, pwede mong ilagay doon sa mga chords na yun. So, mabalik na kay Shira. Ang kantang Selos ay kahawig na kahawig sa kantang Trouble is a Friend ni Lenka, isang Australian singer. Pero as of now ay tinanggal nila ang kantang Selos sa lahat ng streaming platform na pinapatugtog tong kantang ito. Naglabas ang kanyang production team ng isang statement regarding kung bakit nila inalis tong song na to sa mga streaming platform. Ayon sa kanilang statement ay inamin naman nila na galing yung melody ng song doon sa song na Trouble is a Friend ni Lenka. At sa kasalukuyan, meron silang pag-uusap sa team ni Lenka na baka pwedeng maging cover song yung kantang Selos sa kanta ni Lenka. So, we'll see. Pero sana naman lang ay bigyan ng credit kung saan mo man nakuha ang inspirasyon o medyo kinopya mo ang isang bagay sa isang tao. Kaya kayo na humusga kung ninakaw ba o inspirasyon. So yun lang ang topic natin for today. Kaya mabuhay ka at mabuhay kayong lahat. Peace.